Aries, this is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of April. Bonus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Happy birthday sa lahat ng mga Aries! Alright, let's see kung ano ang energy ngayong bonus reading this month of April, birthday season. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of April. This is a bonus reading for all the Aries. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay? Ingat sa mga scammers. Okay? Sa mga old clients, alam nyo na ang nag-iisang number ko. Sa mga new clients, PM lang muna para sigurado. Okay? Nakasale pa rin ang ating mga crystals, so take advantage of the discounted price. Let's see. Aries, you're trying to move forward, doing what's right. Marami kang doubts, no, on how you could move forward sa buhay mo, love, or business partnership man to. Marami ka pa rin questions, but this feels like parang blind faith, na parang hindi mo alam kung mag-workout, hindi mo alam kung magiging okay, hindi mo alam kung magiging in your advantage ang result, but sabi mo laban lang, mas okay yung nagmo-move forward. Kung magkamali man, aayusin mo na lang. Okay, you're doing the right thing. Maraming energy of like unacceptable behavior yung partner mo, but meron ka mga bagay na sinusubukang intindihin. Sabi mo baka naman ikaw lang yon, baka naman that is just your triggers. So parang this is the energy of ayaw mong masyadong i-judge yung person mo based on your own perspective. Nagkakaroon ka ng introspection kung ano din yung mga dapat mong ayusin, o baka naman meron ding mali sa'yo, which is the best thing to do, right? Ito yung situation na kung ano man ang end game, ang goal mo ay what's right, not just beneficial sa'yo, but fair enough for sa mga taong nakapaligid sa'yo. Okay? Right now, trying to be frugal, iniingatan yung mga bagay na pinaghirapan. Meron kang gustong kausapin din na isang love or passionate connection na para sa'yo, even very young yung energy, no? For some of you, bago lang tong relationship na to, but nakikita mo yung value, no? Yung tao na to na maaaring ito yung makakatulong sa'yo, the power couple energy. At sabi mo is, marami kang gustong sabihin or parang pag-usapan, kilalaning mabuti itong person na to. Okay? Parang binibigyan mo siya ng open yung door mo to give this person parang a chance. Okay? Marami kang questions, but okay. Marami ka pa rin questions about this person. Pero sabi mo, marami ka nang natutunan in the past. Pag non-negotiable, non-negotiable. Pag alam mong nangyari na to in the past, kung may ugali itong person na to, na alam mong hindi mo kinaya dun sa past partnerships na nagkaroon ka in the past, it's like, i-observe mo lang ng konti and then magde-decide ka kaagad because you don't wanna waste your time kahit kanino na alam mong hindi long term. Okay? You've manifested a long-term connection, but I feel kung ano yung mga nangyari in the past, mga naging lesson sila sa'yo because of, sabi ni God, sabi ng mga angels, okay, mga guides, is you have to know saan ka nagkaroon ng wrong decisions in the past, bakit ka nagtiwala sa mga tao na to, kung tumagal ka sa relationship na to, tama ba talaga yon, or parang long overdue, masyado ka bang nagstay, or masyado ka bang mabilis umalis, okay? Tingnan mo rin daw yung mga past decisions mo, alin doon yung naging tama, alin doon yung naging mali, para magagamit mo siya if ever na mag-reoccur yung ganitong situation in the future, alam mo na yung tamang gawin. Okay? There's a masculine here na gustong magmadali to express yung offer and then yung pagmamahal niya for the feminine. But I feel, what's this? But I feel, kung ano tong connection na to, nagkaroon ng malaking conflict, away, misunderstanding. Parang ang hindi misunderstanding to there's an energy of betrayal here.
Kaya nag-end ang relationship. Sabi ng masculine, pinili naman daw niya yung feminine. But I don't know kung ano exactly ang nangyari dito, bakit nagkaroon ng breakup or problema sa communication. There's a betrayal energy also. Sabi ng feminine, ayaw niyang, kumbaga, yung loving energy niya, sabi ng feminine, ayaw niyang maapektuhan nung nangyaring painful situation na to. Nagkaroon ng mga realization yung masculine kung ano yung mga dapat niyang gawin, like growing up to do, maturing sa buhay, being responsible. And sabi niya, sabi ng masculine, alam niyang damage has been done, wala na siyang magagawa doon, so iniisip na lang niya, ano ba yung tamang gawin? Ayusin ba to? Or move forward na, mag-apologize na lang sa feminine sa mga nangyaring mali. Okay? It's either to fix the situation or talagang hindi na kayang ayusin to. Nagde-decide. Let's see. The reason for the reading is nagkaroon ng realization na magtipid, ingatan ng pera. I feel this is because nagkaroon ng realization na parang hindi laging masagana yung ani. So, I feel last year, siguro later part of 2024, pagpasok ng 2025, nagkaroon ng mga malaking gastos, tas medyo bumagal yung pasok ng pera, kung ano man, no? Kumbaga, naging tight sa budget, and nagkaroon ng realization na hindi pala pwedeng laging ubus-ubus biyaya. Okay? There's also an energy here of like, sabi ng mga Aries, pinilit namang ayusin at i-keep ang relationship na to. Pero paano nga ba daw maaayos kung maraming dishonesty sa relationship na to? This is a very strong soul connection, but right now, kumbaga parang nasa microscope yung relationship na to, kung tama pa ba or not. Or kung ano ba talaga yung pag-ibig na to, totoo ba talaga to? Recent past, there's an energy of talagang parang nasusubukan pagdating sa finances. So, nagpo-focus sa kaperahan, ipon, investments. There is a big energy of uncertainty kung makukuha pa yung gustong trabaho, makukuha ba yung promotion, makukuha pa ba yung commission, Maraming uncertainties about pera recently. Okay? But meron namang mga dumarating or kung may mga utang na bumabalik unti-unti, but you don't feel enough kung ano yung dumating na resources. Okay? So, may prayers and manifestations here. Kung tama pa ba to remain sa same old cycle? Tama pa ba to? O iwanan na tong same old cycle na to? Because maraming nangyari, maraming expectations yung feminine, but na-disappoint siya. So, sabi ng feminine, nagdadasal siya kung tama pa bang ilaban ng connection na to or mag-focus na lang siya sa sarili niya or kung may mga anak na involved, focus na lang sa bata. Okay? Pinagdadasal din kung kailan ba darating yung new cycle of good luck. Right now, kung ano man yung mga nangyayari sa love connection na to, I feel nandun yung mga misunderstandings, tampuhan, because sabi ng feminine, parang hindi naman reliable si masculine. Maraming pangako, hindi natutupad. But I feel very distracted yung energy ng masculine kasi sabi niya, ang dami niyang iniisip tungkol sa kaperahan. Sabi ng person ng mga Aries, very hopeful na darating yung financial blessings na maganda, na maayos din to, temporary ko ano yung mga nagiging issues nyo. Talagang nagkakaroon ng issues with money. The Wheel of Fortune is in reverse. And hopefully, maayos na to. Dumating na rin yung good luck. Because sabi nung person ng mga Aries, parang nakatali dun sa misfortune. Okay? But lahat, alam naman natin, good and bad, lahat yan, natatapos din, temporary lang lahat. Umiikot ang gulong ng buhay. So may mga doubts, ang mga Aries, yung mga burden, responsibilities, bayarin, matatapos ba to, malalagpasan ba yan? Minsan napapagod na yung feminine, sabi ng feminine, parang mas siya ang nagdadala ng kabuhayan, ang love situation,
tong love partnership na to, business or love. So, kung ano man yung home situation, this is the energy of like a home situation, a relationship with solid foundation, may mga long-term goals. But right now, parang nasishaken yung relationship na to. Hindi alam kung saan papunta, hindi alam kung paano ilalaban tong relationship, tong partnership na to, ang kabuhayan. May offer naman, but parang hindi enough. Maraming questions tungkol sa buhay. Okay, may isang tao from your past na gusto kang kausapin. Kung ano yung sitwasyon na to, I feel by second half of this year, masisimula mong maramdaman na medyo nababago yung energy ng buhay. Meron din kasing chapter na kailangan mo nang tapusin. May mga situation sa buhay mo na kailangan mo nang bitiwan to make room for like new energies and a new chapter na masimulan. May isang okay, I feel this is a next na gusto kang kausapin, pero hindi ko gusto yung energy. Same old, hindi pa rin siya nagbabago. Kung ano yung pinag-aawayan, kung ano yung misunderstanding, kung ano yung mga hindi nyo nagustuhan sa isa't isa, nag-e-exist pa rin. Maaring magdala ng conflict ang usapan na to. But the intention is like, maayos sana. So Aries, kalmahan, because may nakikita akong parating na conversation with a past person. Ang intention niya is maayos to. Hingang malalim if you feel triggered kasi baka nami-misinterpret mo lang. Because I feel, no, yung past na pag-uusap or yung memory mo about this person is lagi na lang kayo nag-aaway, lagi na lang kayong may competition, lagi na lang you feel unheard at ganun din siya. So, every time na lang na this person tries to voice out mga concerns at ikaw din, every time na subukan mong kausapin siya, you both feel attack. But this time, may kailangang mabago sa energy with the Death card. Because kung ano man yung nakikita kong pag-uusap in the future, this is the energy of gusto lang maayos na sana, matapos na. May mga overthinking at like past baggages na kailangan na talagang iwanan. Kung hindi na kayang ayusin at i-rekindle tong romantic connection na to, then kahit, matanggal lang yung mga sama ng loob nyo sa isa't isa. Okay? The Death card is the energy of very, very good transformation. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin to kung paano ayusin. Justice card is the energy of kasal and doing what's right. Para mawala ng overthinking, mayroong pag-uusap na kailangan mangyari. But this time, kumbaga is, bigyan ng clean slate tong tao na to, na this time, hindi siya makikipag-usap to attack you. This is like, bigyan ng neutral energy yung conversation. And if you feel triggered, no, if ever you feel triggered, hinang malalim, na baka naman, this is like, past wounds, or dating pagkakakilala mo sa kanya na lagi kayong nag-aaway, because I feel this time, it's different. Alright? Para magkaroon ng harmony ang relationship na to, ang connection na to heal your heart chakra, Madagascar rose quartz, to ground your energy, and to shoo away the bad energies and anti-ill eye, Madagascar black tourmaline. Okay? Abundance, citrine, mental clarity, amethyst. Okay? For now, yeah. Alam mo yon na parang may mga tao sa buhay natin na meron na silang label sa utak natin. Ito masamang tao, ito chismosa. But people grow. Na iba, okay? Yung iba lumalala. But I feel this like reconnection would bring healing sa situation. Alright? So hinay-hinay if you feel triggered. And yeah, that will be the Aries reading for the month of bonus reading for the month of April. See you again in a few days for your next reading. At PM lang for crystals para sa discounted price. Bye-bye, Aries!